Kung ikaw ay higit sa 60 anyos, may kailangan akong sabihin sa iyo na maaring ikagulat mo ngunit pwedeng magbago ang iyong buhay. Ang prutas na kinakain mo sa almusal, ang prutas na pinagkakatiwalaan mo sa loop ng maraming taon, ay maaring ang mismong dahilan kung bakit humihina ang iyong paninigas, bumabagsak ang iyong enerhiya, at dahan-dahang nawawala ang iyong kumpiyansa. Tinutukoy ko ang mga prutas na pinaniniwalaan mong malusok. Saging, ubas, orange juice, pakwan mapangunahing pagkain sa umaga na inakala mong nakakatulong sa iyong puso, sa iyong panunaw, sa iyong sigla. Ngunit ang katotohanan, maaring dahan-dahan nilang pinapatay ang iyong pakalalaki, bawat kagat. Ako si Dr. Angela Mendoza, isa akong urologist at men's health specialist na may higit sa 30 taon ng klinikal na karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan, na may balik ang kanilang sexual function, balansehin ang kanilang mga hormona, at bawiin ang lakas na inakala nilang kinuha ng pagtanda. Nakipagtrabaho na ako sa libu-libong kalalakihan. Marami sa kanila ay mga dating atleta, mga leader, mga asawa, mga ama na lumapit sa akin at nagtatanong kung bakit hindi na nila maramdaman ang kanilang sarili. At paulit-ulit, isa sa mga pinakanapapabayaang salarin ay hindi nasa kanilang medicine cabinet. Ito ay nasa kanilang plato sa almusal. Mukhang mahirap paniwalaan, hindi ba? Na ang isang bagay na kasing inosenteng prutas ay maaring sumasabotahe sa iyong testosterone at sirkulasyon. Ngunit iyan mismo ang nangyayari at malinaw na malinaw ang sinasabingang siyensya. Ang pinakamasaklap, karamihan sa mga doktor ay hindi ito pinag-usapan. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 mapanganib na kombinasyon ng prutas, 10 partikular na prutas na dapat mong iwasan sa umaga kung gusto mong protektahan ang iyong paninigas, ang iyong sigla, at ang iyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. At sa pagtatapos, ibabahagi ko rin kung aling mga prutas ang talagang nagpapanumbalik ng daloyng dugo at nagpapasiklap ng iyong performance. Kaya't manatili ka sa akin dahil ang matututunan mo ay maaring may balik sa iyo ang nga umagang namimiss mo at ang lakas na nararapat sa iyo. Bago tayo magsimula, kung seryoso ka sa pagprotekta sa iyong kalusugan at pagbawi sa iyong sigla pagkatapos ng 10, siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang payo na suportado ng doktor na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa iyo, mag-type ng 1 sa 2 sa comments. Kung hindi naman, mag-type ng 0, 0 at ipaalam sa akin kung paano ako mas makakapaglingkod sa iyo. Sige, simulan na natin. Magsimula tayo sa pinakaunang prutas na pinaniniwalaan nga karamihan sa mga lalaking higit sa 60 na malusok ngunit maaring tahimik na umubos nga iyong testosterone at napapahina nga iyong paninigas tuwing umaga. Nakalagay ito sa milyon-milyong nga mesa sa kusina at malamang na kumain ka nito ngayong linggo ng walang pag-alinlangan. Tinutukoy ko ang saging, lalo na ang nga sobrang hinok. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang nangyayari sa loop ng iyong katawan kapag kumain ka nito sa umaga. Unang pares, saging at mangga ang matropikal na magnanakaw ng testosterone. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang umaga na malinaw kong naalala. Nasa kusina ko nakatayo sa harap ng mesa, nagbabalat ng saging. Perpekto ang pagkahino nito, malambot, matamis, may mga batik-batik na kayumanggi at inihagis ko ito sa aking breakfast smoothie ng walang pag-aalinlangan. Tutal, ang saging ay dapat na malusok. Hindi ba? Punong potassium, mabuti sa puso, madaling tunawin. Tulad ng maraming lalaki sa aking edad, pinakatiwalaan ko ang gawain iyon sa loop ng mga dekada. Ngunit ang hindi ko alam nun, at kung ano ang hindi pa rin napagtatanto ngang karamihan sa malalaking higit sa 60 ay ang saging. Lalo na kapag sobrang hinok at kinain sa umaga, ay may ginagawang lubhang mapanganib sa loop ng iyong katawan at ginagawa nila ito ng tahimik. Ito ang nangyayari habang nahihinok ang saging. Ang starch nito ay nagiging simpleng asukal. Ibig sabihin, habang tumatamis at lumalambot ito, mas maraming asukal ang ibinubuhos nito sa iyong daluyan ng dugo ng mabilis. Kapag kumain ka ang saging na walang laman ng tiyan, lalo na sa umaga kung kailan pinakasensitibo sa insulin ang iyong katawan,
nagdudulot itong biglaang pagtaas ng blood sugar at ang pagtaas na iyon ay pumipilit sa iyong pancreas na maglabas ng isang alon ng insulin upang ibalik sa balansa ang mga bagay. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60, ang pagdaksa ng insulin na iyon ay may mabigat na kapalit. Hindi lamang nai-regulate ng insulin ang blood sugar, nakakasagabal din ito sa produksyon ng iyong hormon. Pinipigilan nito ang testosterone, ginugulo ang nitric oxide signaling, at pinapamaga ang maslang maugat na nakdadalaeng dugong mayaman sa oksigen sa iyong ari. Sa madaling salita, ang tila magaan at malusok na almusal ay sa katunayan ay naghahatid ng tahimik na suntok sa iyong pagkalalaki, araw-araw, bawat kagat. At hindi ito tumitigil doon. Ang saging na iyon ay naghahanda rin sa iyo para sa isang pagbagsak mamaya sa umaga. Maaari kang makaramdam N, talas at siglapan samantala, ngunit pagsapit N, kalagitnaan N umaga, bumababa ang iyong enerhiya, lumalabo ang iyong fokus, at ang iyong pagnanasa, ang iyong natural na sigla ay parang wala na. Nagsisimula mong isisi ito sa pagtanda. Sinasabi mo sa iyong sarili, ganito na lang talaga ang buhay pagkatapos ng 60. Pero hindi, ito ay dahil sa iyong almusal. Ngayon, hindi ko sinasabing hindi ka na pwedeng kumain ng saging. Ngunit kailangan mong maging matalino tungkol dito. Huwag kailanman kumain ito ng walang laman ang tiyan. Kung kailangan mong isama ang saging sa iyong araw, kainin ito pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina o ipares ito sa malusok na tabatulad ng mamani o plain Greek yogurt upang pabagalin ang pagsipsip ng asukal. At anuman ang gawin mo, iwasan ang sobrang hino na saging sa umaga. Ang pinsala ay maaring mabagal, ngunit ito ay toto at mas mabilis itong naipon kaysa sa inaakala mo. Ngunit hindi lang saging ang matamis na kalaban na labis na pinakakatiwalaan ng mga lalaki. Pag-usapan natin ang isa pang tropical na prutas na mas nakakaakit dahil hindi lang nito pinapataas ang iyong blood sugar, nakikipagdigma ito sa iyong atay, iyong nga hormon, at iyong sexual vitality mula sa loop. At ang pinakamasaklap, iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ito ay nakakatulong pa sa kanilang performance. Magamangga. Makatas, matamis, ginintuang magamangga. Paborito ito sa halos lahat ng kultura at tulad ng marami sa inyo, lumaki akong iniisip na ito ay isang regalo mula sa kalikasan. Ngunit ang mangga, kapag kinain sa maling oras at sa maling paraan, ay hindi ligtas, lalo na para sa mga tumatandang lalaki. Ito ang dahilan kung bakit partikular na mapanganib ang mangga. Puno ito ng fructose, isang partikular na uri ng asukal na halos buo na pinoprosesong iyong atay. At habang tayo ay tumatanda, ang ating maatay ay nagiging masensitibo sa stress at hindi na gaanong episyente sa pagtunaw nga asukal, kaya kapag kumain ka nga mangga sa umaga, ang sobrang fructose na iyon ay mabigat na tumatama sa iyong atay. Ang resulta, nagsisimulang makimbak ng taba ang iyong ate, nakakaroon kang insulin resistance, bumababa ang iyong produksyong testosterone at dahan-dahang tumataas ang iyong nga antas ng estrogen. Sa paglipas ng panahon, ang pagbabagong ito sa iyong hormonal balance ay hindi lang nakakapekto sa iyong mood o enerhiya, direktang inaatake nito ang iyong paninigas. Maaring hindi mo ito maramdaman kaagad, ngunit nagsisimula kang mapansin ang maliliit na pagbabago. Nagigising ka na may mas kaunting tigas, bumabagal ang iyong response time sa kwarto, mas mahina ang iyong pagnanasa, at iniisip mo, siguro dahil lang ito sa edad. Ngunit hindi. Ito ang nakatagong epekto ngang paulit-ulit na sugar overload na nagsisimula sa mangga na inakala mong malusok upang palalain pa ang sitwasyon. Mabilis matunaw ang mangga, tulad ng saging. Ibig sabihin, mas mabilis kang magugutom muli, hahanap ngang mas maraming merienda, at ipagpapatuloy ang siklo kang pagtaas ng blood sugar at pagbaksak ng hormone na naknakaw sa iyong lakas bilang isang lalaki. Kaya ano ang gagawin mo? Tulad ng sasaging, hindi ko hinihiling na alisin mo ang mangga sa iyong buhay magpakailanman. Ngunit dapat mong ituring ito kung ano talaga ito, isang dessert, hindi isang pagkaing pang-almusal. Kung nasiyahan ka sa mangga, ay save ito para pagkatapos ng tanghalian o hapunan. Kapag mas stable ang iyong blood sugar at mas handa ang iyong katawan, naharapin ito. Huwag kailanman kumain ng mangga ng mag-isa,
Laging isama ito sa mapakaing mayaman sa protina o fiber na nagpapabagal sa panunaw at nagpapabawas sa pinsala sa hormone. Saging at mangga, ang matropikal na magnanakaw ng testosterone ay tahimik na nagnanakaw sa matatandang lalaki ng kanilang sigla, daloy ng dugo at paninigas araw-araw. Mukha silang hindi nakakapinsala, masarap ang lasa, ngunit sa loop ng iyong katawan dinidisarmahan nila ang iyong pagkalalaki isang umaga sa isang pagkakataon. At kung sa tingin mo ay nakakabahala na iyan, maghintay ka hanggang marinig mo kung ano ang mangyayari kapag sinimulan mo ang iyong araw sa susunod na 2 prutas. Maaring maliliit sila, matatamis, at kasing laki ng isang kagat, ngunit tumatama sila sa iyong daluyan ng dugo na parang isang tsunami ng asukal, at ang ginagawa nila sa iyong ari sa paglipas ng panahon ay isang bagay na nararapat maunawaan ng bawat lalaki bago mahuli ang lahat. Pag-usapan natin sila ngayon. Ikalawang pares, ubas at pinya, ang bombang asukal na nakakubli. Dati, mayroon akong isang mangkok ng ubas sa aking ref, nasa pinakataas na estante kung saan madali kong makukuha. Parang malusok na pagpipilian, magaan, matamis, at nakakapresko. Kukutsara akong ilan habang nagbabasa ang diaryo sa umaga. Iniisip na may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Ngunit ang hindi ko alam, ang hindi kailanman sinabi sa akin ng sinuman, ay ang inosenteng, malilit na ubas na iyon, ay tahimik na sumasabotahe sa isang bagay na mas personal kaysa sa aking inaakala, ang aking paninigas. Ngayon, alam kong maaring dramatiko ang pakinggan. Paano makakapagdulot ng ganoong pinsala ang ilang ubas? Ngunit narito ang katotohanan. Ang ubas ay puno natural na asukal. Dahil sa kanilang laki at mataas na water content, napakabilis nilang matunaw. Ibig sabihin, tumatama ang asukal sa iyong daluyan ng dugo na parang isang alon, halos kaagad pagkatapos mong kainin. Lalo na sa umaga ka pa walang laman, ang iyong tiyan at pinaka-vulnerable ang iyong katawan sa pagtaas ng blood sugar. At sa tuwing tumataas ang asukal na iyon, dumadaksa ang insulin upang pababain ito. Ang insulin response na iyon ay hindi lang nakakapekto sa iyong nga antas ng enerhiya, ginugulo nito ang balansang iyong hormon. Sinasakal nito ang production ng testosterone at pinipigilan ang nga ugat na nagdadala ng dugong mayaman sa oksigen na kailangan para sa isang malakas at buong paninigas ng iyong ari. Ang resulta, sa paglipas ng panahon, humihina ang iyong sirkulasyon, nawawala ang iyong mga morning erection, at ang iyong sexual response ay nagiging mas mabagal, hindi gaanong maasahan, at hindi gaanong malakas. Ngunit ang problema ay hindi agad halata ang pagina. Dahan-dahan itong dumarating. Isang umaga, hindi ka gaanong matigas tulad ng dati. Pakalipas ng ilang linggo, napagtanto mong hindi ka na nagigising na may parehong pakiramdam ng kapunuan, sa kalaunan, hindi mo na ito inaasahan. At ang pinakamasalap, sinisisi mo ang edad. Iniisip mong bahagi lang itong paktanda, ngunit hindi. Ito ay dahil sa kinakain mo sa almusal nang hindi ka man lang nababalaan. Kung mahilig ka pa rin sa ubas, hindi mo kailangang talikuran ito ng tuluyan. Ngunit dapat mong itigil ang pagkain nito sa umaga. Ang pinsalang idinudulot nito sa walang laman na tiyan ay mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Kung gusto mong kumain ng ilan, ay save mo sila para mamaya sa araw. Mas mabuti pa katapos ng isang pagkain mayaman sa protina kung kailan stable na ang iyong blood sugar. At kung kailan akala mo ay natukoy mo na ang pangunahing salarin, narito ang isa pang prutas na mas mapanganib pa dahil nagtatago ito sa likod ng isang tropical na maskara, ang pinya. Maliwanag, makulay, matamis iniugnay, ng karamihan sa malalaki ang pinya sa mahusay na panunaw, isang malakas na immune system, at kahit na pinahusay na libido. Ngunit sa ilalim ng maaraw na panlabas, ang pinya ay isa sa pinaka-agresibong sugar bomb na prutas na maari mong kainin. At isa sa mga pinakamasamang salarin para sa mga lalaking higit sa 60 na sinusubukang protektahan ang kanilang sexual health. Ang pinya ay naglalaman ng nakakagulat na dami nga natural na asukal. Isang tasa lang ay may higit sa 16 na gramo at halos walang fiber na magpapabagal dito. Kapag kumain kang pinya sa umaga, ang pagdaksa nga asukal na iyon ay bumabaha sa iyong daluyan ng dugo, nagpapataas ng iyong insulin, at nagpapasiklap ng isang kaskat ng pamamaga,
At para sa mga matatandang lalaki na ang nga katawan ay masensitibo na sa asukal, ang chain reaction na ito ay mapanira sa mga hormonal system na sumusuporta sa paninigas. Sa lupngang, iyong katawan ito ang nangyayari. Bumabagal ang produksyon ng nitric oxide. Nagiging matigas at makitit ang nga ugat at humihinto ang produksyon ng testosterone. At sa tuwing nangyayari iyan, mas nagiging mahirap para sa iyong ari na tumugon, parehong pisikal at mental. Maari mo pa ring maramdaman ang pagnanasa, ngunit hindi tumutugon ang iyong katawan tulad ng dati. Hindi iyon kakulangan ng passion, iyon ay kakulangan ng sirkulasyon. Iyon ay ang iyong katawan na nagwawagaywe nga pulang bandila. Nakita ko na ang pattern na ito ng napakaraming beses para balewalain. Ang malalaki ay dumarating sa aking klinika na pagod, bigo, minsan ay nahihiya pa. Nawala sa kanila ang tigas, ang spontaneity, ang kumpiyansa na dati nilang taglay. At maraming beses, ginagawa nila ang lahat ng tama na ehersisyo, binabawasan ang alak, umiinom pangangma supplement. Ngunit ang kanilang mapagpipilian sa almusal ay tahimik na sumisira sa lahat ng kanilang pag-unlad, lalo na kapag sinisimulan nila ang araw sa ubas o pinya. At narito ang pinakamasaklap, hindi nalilimutan ng katawan. Ang pinsalang idinudulot ng mga prutas na ito ay hindi nawawala sa isang gabi. Dahan-dahan itong naipon araw-araw tulad ng isang mabagal na butas sa gulong. Maaring hindi mo ito mapansin kaagad. Ngunit isang araw, flat ka na at hindi mo na matandaan kung kailan ito nagsimula. Kung talagang mamalasakit ka sa pagprotekta sa iyong pagkalalaki, sa iyong sigla at sa iyong kakayahang magpakita sa iyong relasyon sa parang gusto mo, dapat mong seryosohin ang maprutas na ito. Hindi sila masama, ngunit sa maling konteksto. Lalo na sa walang laman na tiyan, sila ay mga tahimik na mananabotahe, mga bombang asukal na nakakubli at ang iyong ari ang nagbabayat ng halaga. Ngayon, kung sa tingin mo ay mapanganib na ang ubas at pinya, ang susunod kong ibabahagi ay maaring mas ikagulat mo pa. Dahil ang susunod na dalawa sa listahan ay madalas na itinuturing na nakakapresko, hydrating at kahit na performance enhancing. Ngunit kapag kinain sa umaga, naghahatid sila ang isa sa pinakamabilis at pinakamapanirang hormonal crash na mararanasan mo. Pag-usapan natin sila ngayon. Ikatlong, pares, orange juice at pakwan ang mga likidong mananabotahe. May panahon na ang pagbuhos ng isang baso ng orange juice ay parang pinakanatural na paraan upang simulan ang araw. Halos isang ritual na ito. Uupo ako sa mesa sa almusal. Pumapasok ang sikat ng araw sa bintana. At ang malamig na basong orange juice ay parang nararapat lang doon, maliwanag, matamis, nakakapresko, parang malusok, parang tama. At kung katulad kita, malamang na lumaki ka na ini, isip na ang orange juice ay isang simbolo ngang mabuting kalusugan, puno ngang vitamin C, mabuti para sa iyong immune system, at isang perpektong kapareha para sa iyong gitlog o tinapay sa umaga. Ngunit narito ang malupit na katotohanan na kinailangan kong matutunan. Bilang isang doktor at bilang isang taong nasa 60s na rin, ang orange juice ay hindi ang health drink na ipinaniwala sa atin. Hindi ito isang piraso ng prutas, hindi ito nourishment, ito ay asukal sa likidong anyo. At para sa mga lalaking higit sa 60, ang painom nito sa umaga ay isa sa pinakamabilis na paraan upang sirain ang iyong hormonal balance at tahimik na wasakin ang iyong paninigas. Kapag uminom kang isang basong orange juice, lalo na sa walang laman na tiyan, binabaha mo ang iyong sistema ngang asukal na halos agad-agad na nasisipsip. Walang fiber para pabagalin ito. Walang taba o protina para i-buffer ang epekto. Tumataas ang iyong blood sugar sa loob ng ilang minuto. At bilang tugon, nagbobomba ang iyong katawan ng napakaraming insulin para pababain ito. Ngunit dito ito nagiging mapanganib. Ang pagdaksa ng insulin na iyon ay hindi lamang nagre-regulate ng asukal. Pinipigilan nito ang testosterone. Binabawasan nito ang produksyon ng nitric oxide. Pinapamaga nito ang endothelial lining ng iyong maugat, ang mismong lining na responsible sa pagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mayos at buo papunta sa ari. Sa madaling salita, ang iyong gawi sa pag-inom ng juice sa umaga ay maaring nagsisimula ng iyong araw sa isang direktang hormonal at vascular na atake sa iyong pagkalalaki,
At ang mas nakpapadelikado, rito ay kung gaano ito karaniwan, hindi ka agad bumabagsak. Wala kang nararamdamang sakit o babala. Ngunit linggo-linggo, buwan-buwan, nawawalang lakas ang iyong paninigas, sumihina ng kaunti ang iyong paknanasa, nawawala ang spontaneity, at nagsisimula mo itong tanggapin. Nagsisimula kang maniwala sa kasinungalingan na ito ay paktanda lang. Ngunit hindi ito paktanda. Ito ay isang basong tubig na may asukal na nagpapanggap na health drink at nararapat mong malaman iyan. Ngayon, pag-usapan natin ang pakwan. Dati, inirekomenda ko ang pakwan sa mga lalaking naghahanap na mapabuti ang daloy ng dugo, lalo na dahil naglalaman ito ng isang compound na tinatawag na citrulline na maaring ma-convert sa nitric oxide at suportahan ang sirkulasyon. At bagamat technical na totoo iyon, may mas madilim na bahagi ang pakwan na hindi naririnig ng karamihan sa malalaki. Kita mo, ang pakwan ay higit sa 90% na tubig ngunit napakataas din nito sa natural na asukal. At mabilis itong matunaw, napakabilis. Kapag kinain sa umaga, lalo na sa walang laman na tiyan, maaring magdulot ang pakwan ng mabilis na pagtaas ng blood glucose, halos katulad ng pag-inom ng juice. At ang sumusunod ay ang parehong pattern, isang pagdaksa ang insulin, isang pagbaksa ang testosterone, isang paghihigpit sa daloy ang dugo, at isang tahimik na tama sa iyong paninigas. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na kumakain sila ng malalaking hiwang pakwan tuwing umaga. Iniisip na nakakatulong sila sa kanilang performance. Para lamang magulat ng ang kanilang mga morning erection ay naging mas mahina, hindi gaanong madalas o tuluyang nawala, at nang alisin namin ang pakwan sa kanilang routine sa almusal at pinalitan ito ngang isang bagay na nakpapatatak sa blood sugar, ang pagbabago ay dramatiko. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanilang tigas, bumalik ang kanilang kumpiyansa, naramdaman nilang muli ang kanilang sarili. Ang problema ay hindi ang prutas mismo. Ang problema ay kung kailan at paano natin ito kinakain. Ang pakwan, tulad ng orange juice, ay isang sistema ng pahatid na asukal. Kapag kinain ng mag-isa, hindi nito pinapawi ang iyong gutom, hindi nito sinusuportahan ang iyong hormon, hindi nito pinapalakas ang iyong pagkalalaki. Sa katunayan, ginagawa nito ang kabaliktaran, hinuhubaran nito ang iyong katawan ng hormonal stability na kailangan nito upang gumana bilang isang lalaki. At heto ang isang bagay, walang nagsasabi nito. Hindi mo ito maririnig sa mga komersyal. Hindi mo ito mababasa sa label. Ngunit alam ngang iyong katawan. Alam ngang iyong ari. Ang mabagal na sirkulasyon na nararamdaman mo, ang kakulangan ng sigla sa umaga maring hindi ito paktanda. Maaring ito lang ang inilalagay mo sa iyong katawan bago paman magsimula ang iyong araw. Kung mahilig ka sa pakwan, ituring mo itong isang treat. Kainin ito pagkatapos kang tanghalian kapag mas stable ang iyong blood sugar. Huwag itong gamitin para simulan ang iyong pagkain pagkatapos ang pag-ayuno. At kung mahilig ka sa citrus, kainin ang isang buong orange kasama ang fiber nito. Huwag kailanman ang juice. Ang iyong testosterone, ang iyong ugat, at ang iyong paninigas ay nakasalalay dito dahil narito ang katotohanan. Ang inilalagay mo sa iyong katawan tuwing umaga ang nagtatakda ng entablado para sa kung paano gagana ang iyong mga hormones sa buong araw. Kung pinapakain mo ang iyong sariling asukal sa walang laman na tiyan, parang sinasabi mo sa iyong katawan na isara ang mismong masistema na nagpapanatili sa iyong malakas, masigla at handa, at hindi mo ito mapapansin kaagad. Ngunit sa paglipas ng panahon, babayaran mo itong lahat mula sa iyong kumpiyansa hanggang sa iyong connection sa iyong partner. Ngayon, kung kasama pa rin kita, kailangan kong manatili kang nakatuon dahil ang susunod kong ibabahagi ay maring mas ikagulat mo pa. Ang masusunod na prutas na ito ay ibinebenta bilang malinis, natural at napapalakas ng enerhiya. Makikita mo sila sa halos bawat healthy snack aisle. Ngunit nagtataglay sila nga isang nakatagong panganib para sa mga lalaking higit sa 60 na mas malala pa sa mga napausapan na natin. Manatili ka sa akin. Magpapasalamat ang iyong katawan. Ika-4 na pares, mangga at dried fruit, ang nakatagong maninira ng hormone. Hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na maring kakaiba para sa isang doktor. Dati, gustong-gusto ko ang mangga, talagang Mayroong isang bagay sa mayaman nitong tamis.
sa malambot na laman, sa paraan na tila natutunaw ito sa iyong dila na nagparamdam na ito, ay perpektong regalo ng kalikasan. Sa loop ng maraming taon, naniwala ako na may ginagawa akong mabuti para sa aking sarili kapag hinihiwa ko ito at kinakain sa isang mainit na umaga. Parang malinis, parang tropical, parang malusok. Ngunit hindi ito ganun, hindi para sa aking katawan bilang isang lalaking higit sa 60 at tiyak na hindi para sa aking sexual health. Kita nyo, ang mangga ay kabilang sa mga pinakamapanganib na prutas para sa mga matatandang lalaki, hindi dahil likas itong masama, kundi dahil sa kung paano tumutugon ang ating nga katawan sa karga nitong asukal habang tayo ay tumatanda. Ang mangga ay punong fructose, isang uri nga asukal na pinoproseso sa isang napaka-espesipiko at masalang bahagi ng katawan, ang iyong atay. Nung bata ka pa at metabolically flexible, kayang-kaya ang iyong atay ang fructose na iyon nang walang gaanong problema. Ngunit pagkatapos ng 60, nakbabago ang nga bagay. Bumagal ang atay, bumaba ang insulin sensitivity, at ang parehong mangga na dati ay tila hindi nakakapinsala, ay kumikilos na ngayon na parang isang metabolic wrecking ball. Ang nagsisimula bilang isang hindi nakakapinsalang pagkain ay nagtatapos sa pagpapasiglangang isang proseso na malalim na nakatali sa pagbabangang testosterone, pagtaas ng estrogen, at pag-ipon ng taba sa paligid ng at lahat ng ito ay sumisira sa iyong sexual function. Maring hindi mo ito maramdaman sa araw na kumain ka nito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mabagal na pagtulong asukal ay sinasanay ang iyong katawan na mag-imbak ng taba sa pinakamasamang posibleng lugar at ipinapadala nito ang produksyon ng testosterone sa isang biglaang pakbaksak. At kapag nagsimulang bumaksak ang testosterone, parang isang chain reaction. Mas mabagal ka, hindi gaanong matalas, hindi gaanong mapanindigan. Humihinto ka sa pagising na may malalakas at buwang paninigas na dati ay bumabati sa iyo sa umaga. Napapansin mo ang mas maraming taba sa tiyan. Nawawala ang iyong drive, hindi lang sa sexual, kundi sa bawat bahagi ng iyong buhay. At ang pinakamasaklap, hindi mo napagtatanto na ang mabagal na pagkasirang ito ay maaring nagsimula sa mga mangga na inakala mong nagpapanatili sa iyong kabataan. Ngayon, hindi ako narito para hiyain ang prutas. Ang mangga ay maari pa ring makaroon ng lugar sa iyong dieta. Ngunit dapat mong itigil ang pagkain nito sa umaga at huwag kailanman sa walang laman na tiyan. Kung nasiyahan ka dito, ituring mo itong isang dessert. Maliit na bahagi pagkatapos ng isang balanseng pagkain kung kailan kontrolado na ang iyong blood sugar. Ngunit kahit ang mangga, sa lahat ng asukal nito ay hindi may kukumpara sa susunod kong sasabihin. Dahil habang ang mangga ay maaring isang matamis na prutas, ang dried fruit ay isang bagay na mas masama. Ang dried fruit pasas, dates, apricots, at kahit na mga healthy na fruit snack ay sa totoo isang tahimik na mamamatay tao ng sexual health para sa matatandang lalaki. At hindi ko basta-basta ginagamit ang pariralang iyon. Hindi ko na mabilang kung ilang pasyente ang lumapit sa akin sa paglipas nga taon na nagsasabing, Doktora, ginagawa ko ang lahat ng tama. Nag-ehersisyo ako, kumakain ako nga lusok, kumakain pa nga akong pasas imbes na chips. At kailangan kong sabihin sa kanila kung ano ang hindi kailanman sinabi sa akin hanggang sa sinimulan kong pag-aralan ang mga hormonal system ng mga tumatandang lalaki. Ang dried fruit ay isa sa mga pinakakonsentradong, hindi nababalansehang pinakmumulan ngang asukal na maari mong ilagay sa iyong katawan at ang iyong ariang nagbabayat ng presyo para dito. Kapag ang prutas ay pinatuyo, tinatanggal ang tubig, ngunit naiwan ang asukal. Ang natitira ay isang siksik na bombang asukal na tumatamas sa iyong daluyang ng dugo na parang isang shot ng sirup. Halos walang fiber para pabagalin ito. Walang hydration para palabnawin ito. At walang babala sa label na nagsasabi kung ano ang ginagawa nito sa iyong testosterone. At kapag kumain ka ng dried fruit sa walang laman na tiyan, lalo na sa umaga, para ka na rin kumakain ng kandi para sa almusal, ang pagtaas ng asukal na iyon ay humahantong sa pagtaas ng insulin, at ang insulin, muli, ay kumikilos na parang wrecking ball para sa testosterone. Bumaksak ang iyong produksyon ng nitric oxide.
Humihigpit ang iyong maugat, bumabagal ang iyong sirkulasyon, nawawala ang iyong paninigas. Ngunit sinasabi mo sa iyong sarili na kumakain kang malinis dahil galing ito sa kalikasan. Ngunit dahil lang natural ang isang bagay ay hindi nangangahulugang hindi ito nakakapinsala. Natural ang arsenic, ganun din ang asukal. At para sa mga lalaking higit sa 60, ang dried fruit ay isa sa mga pinakaminamaliit na panganib sa sexual performance. Naalala ko ang isang partikular na pasyente na sa kalagitnaan ng manpulos, medyo aktibo, hindi sobra sa timbang. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang kanyang sex drive at kung bakit naging mahina at hindi pare-pareho ang kanyang paninigas. Wala siyang anumang gamot, mababa ang kanyang stress levels, ngunit kumakain siya ang isang dakot ngang dried dates at pasas tuwing umaga kasama ang kanyang kape. Inalis namin iyon sa loob ng 2 linggo. Iyon lang ang kinailangan. Sa pagtatapos ng 2 linggo, bumalik ang kanyang morning erections at nakaramdam siya ng kapansin-pansing pagbabago sa kanyang enerhiya at mood. Ganon kabilis makatugon ang iyong katawan kapag itinigil mo ang tahimik na pinsala. Kaya kung naglalagay ka ng pasas sa iyong cereal, kumakain ng dried apricot sa kalagitnaan ng umaga o nagdaragdak ng dates sa iyong almusal, itigil mo na. Hindi mo ginagawa ang iyong katawan ng isang pabor. Pinapakain mo ang eksaktong proseso na nagpapahirap sa pagganang ng iyong ari. Pinapakain mo ang paginangang hormone, hindi ang kalusugan. Mangga at dried fruit, dalawang matamis, inosenteng pagkain na mukhang malusok sa labas ngunit tahimik na bumubuwak sa iyong testosterone, nakpapamaga sa iyong maugat at iniwan kang parang anino nga lalaking dati ka. At hindi mo ito kasalanan, hindi ka nabalaan. Ngunit ngayon, alam mo na. At kung sa tingin mo ay masama na ang nga ito, maghintay ka hanggang marinig mo ang susunod na pares. Dalawang prutas na tila napaka-inosente, ibinebenta bilang smart snacks at clean energy. Ngunit para sa mga tumatandang lalaki, maaring sila na ang huling pako sa kabaong ng sexual health, ang ginagawa nila sa iyong maugat at balansengang hormona ay lubhang nakakabahala. Pag-usapan natin sila ngayon. 5 pares, matatamis na mansanas at fruit mixes, ang mapekeng kaibigan ng kalusugan sa umaga. May dahilan kung bakit napakadelikado ang huling pares na ito, dahil naksusuot sila ngang disguise. Dumadating sila na nakabalot bilang malusok na pagpipilian, suportado ng malabel tulad ng all-natural, fat-free, low-calorie. Sila ang kinukuhang nga lalaki kapag sinusubukan nilang maging mas mabuti, kapag gusto nilang gumawa ng matalino at malinis na pagpipilian. Ngunit maring mas malaki pa ang tahimik na pinsalang idinudulot nila sa iyong sexual health kaysa sa anumang inilalagay mo sa iyong mesa sa almusal. Magsimula tayo sa matatamis na mansanas. Wala akong laban sa mansanas. Matagal na itong iniugnay sa mabuting kalusugan at sa maraming kaso, totoo iyon. Ngunit heto ang catch. Hindi lahat ng mansanas ay pantay-pantay at hindi lahat ng katawan ay pare-pareho ang pagproseso. Sa kanila, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Hindi napagtatantong nga karamihan sa mga laki na marami sa mga mansanas na ibinibenta sa mga supermarket ngayon tulad ng Fuji, Gala at Honeycrisp ay pinili at pinalaki para maging mas matamis kaysa dati. Masarap sila, walang duda, ngunit ang tamis na iyon ay nangangahulugang mas maraming asukal. At kapag kinain mo sila sa walang laman na tiyan sa umaga, pinapataas nila ang iyong blood sugar halos kasing bilis ng juice, lalo na kung walang protina o fiber para pabagalin ang panunaw. Ang mamasanas na ito ay maring mabigay sa iyo nga bilis na boost ng enerhiya para lamang iwanan ang iyong katawan na nagkakagulo sa hormonal chaos ilang sandali lamang. At para sa mga matatandang lalaki, ang pagtaas na iyon ay nangangahulugan ng higit pa sa isang sugar crash. Nangangahulugan ito ng direktang tama sa testosterone. Nangangahulugan ito na bumababa ang produksyon ng nitric oxide, humihigpit ang ugat, bumabagal ang sirkulasyon, at ang resulta, mga paninigas na nagiging hindi gaanong madalas, hindi gaanong matigas, hindi gaanong maasahan. Ang pinakamasaklap, ginagawa mo ito sa iyong sarili habang naniniwalang gumagawa kang isang malusok na pagpipilian. Iyon ang dahilan kung bakit napakadelikadong matatamis na mansanas. Mukha silang inosente kahit na nakakatulong, ngunit sa loob ng iyong katawan, kumikilos sila na parang lobo sa damit ng tupa. Mayroon akong isang pasyente, 74 taong gulang, matalas pa rin, aktibo pa rin. Sinimulan niyang palitan ang kanyang cereal ang isang mansanas tuwing umaga. Iniisip na pinipili niya ang mas mabuting landas. Sa loob ng 2 buwan,
Napansin niya ang isang matarik na pagbabasa kanya nga morning arusal. Hindi na niya naramdaman ang natural na enerhiyang iyon. Tiningnan namin ang kanyang routine at natuklasan na kumakain siya nga isang malaking Fuji apple tuwing umaga nang mag-isa. Walang taba, walang protina, prutas lang. Nang baguhin namin ang gawin na iyon, nang lumipat siya sa isang almusal na mas stable sa blood sugar, tumugon ang kanyang katawan. Hindi sa mga taon, hindi sa mga buwan, sa mga linggo. Ngayon, ang isa pang banta sa pares na ito ay dumarating sa isang mas modernong pakete, fruit mix. Mga pre-cut na pinahalong prutas, mga frozen fruit bag, mga grab-and-go container mula sa grocery store. Nakikita mo sila kahit saan maliwanag, makulay, maginhawa. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Marami sa mga mix na ito ay puno nga prutas na may mataas na asukal, madalas na nakapreserve sa syrup o pinahiran ng juice concentrate. At kahit na ang nga malinis, madalas ay puno sila nga tropical na prutas na may mataas na glycemic index na nakalok ng kaunti o walang protection mula sa fever, lalo na kapag kinain ng mag-isa sa umaga. Iniisip mong may ginagawa kang mabuti sa pagsisimula nga iyong araw sa isang makulay na mangkok nga pinagalong prutas. Ngunit salop nga iyong katawan, ito ay isang pag-atake nga suka na nagiging sanhi ng pagdagsa ng insulin, pagbaksa ng testosterone, at pahigbit at paglitang responsiveness ng masilang mga ugat sa iyong ari. Ang epekto ay hindi palaging agaran. Iyon ang dahilan kung bakit madaling balewalain. Ngunit bigyan mo itong panahon at ang pinsala ay nagiging mahirap nang hindi mapansin. Mas counting spontaneous erections, mas mababang libido. Isang lumalaking pakiramdam na may isang bagay na mahalaga ang nawawala. At nagtataka ka kung bakit ito nangyayari gayong kumakain ka naman ng napaka-healthy. Iyon ang trahedya. Ang mapagpipiliang ito ay nakmumula sa mabuting intensyon. Ngunit sa yuktong itong buhay, hindi sapat ang intensyon. Kailangan mong maunawaan kung paano gumagana ang pagkain sa iyong katawan ngayon. Dahil mas sensitibo na ang iyong mga hormone, mas marupok ang iyong sirkulasyon, at mas maliit ang margin for error kaysa dati. Ang matatamis na mansanas at mga nakapaketeng fruit mix ay maring mukhang iyong mga kaalyado. Ngunit kung kinakain mo sila sa umaga, kumikilo sila na parang mga kawe. Sila ay mapekeng kaibigan at ang iyong sexual performance ang nakdurusa. Bawat kagat ay tila hindi nakakapinsala. Bawat pahigop ay tila malinis. Ngunit sa kaibuturan, ang pagpipiliang ito ay nagnanakaw sa iyo ngang kung ano ang nagpaparamdam sa iyo bilang isang lalaki. Kaya ano ang aral ito? Kung kumakain kang mansanas, piliin ang berdeng uri tulad ng Granny Smith, mas kaunti ang asukal nila at mas maraming fiber, at laging kainin ito kasamang protina o taba. Huwag kailanman kumain ng fruit mix ng mag-isa, at lalo na hindi bilang pamalit sa almusal. Kung gusto mong ibalik ang daloy ng dugo at protektahan ang iyong paninigas, ang iyong unang pagkain sa araw ay hindi maaring isang bombangang asukal na nagpapanggap na pagkain para sa kalusugan. Dahil sa puntong itong buhay, wala ka ng panahon para sa mga tahimik na pagkakamali. Kailangan mo ang bawat kalamangan na makukuha mo at nagsisimula ito sa pag-alam sa katotohanan. Ngayon, kung umabot ka hanggang dito, gusto kong manatili ka sa akin. Dahil lahat na eting napag-usapan sa ngayon ay tungkol sa kung ano ang dapat iwasan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may mga partikular na prutas o maprutas na maaring gawin ang kabaliktaran, na maaring suportahan ang iyong testosterone, mapabuti ang daloy ng dugo, at tulungan kang mabawi ang performance na inakala mong matagal nang nawala. Sa huling seksyon, ipapakita ko sa iyo kung ano mismo ang prutas na iyon at kung paano gamitin ang maito upang muling buuin ang iyong lakas mula sa loop. Tapusin natin ito ng malakas. Konklusyon, kung umabot ka hanggang dito, gusto kitang pasalamatan. Hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagmamalasakit sa paglalaan ng oras upang questionin ang mga bagay na laging sinasabi sa iyo. At sa pagiging bukas sa posibilidad na ang isang simpleng bagay tulad ng iyong almusal ay maaring pumipigil sa iyo. Alam ko kung gaano kadaling balewalain ang bagay na ito. Sa loob ng maraming taon ganun din ang ginawa ko. Naniwala ako na kumakain ako ngang malusok. Sinimulan ko ang aking maumaga sa fruit juice at sa mainakala kong malinis na pagpipilian. Ngunit dahan-dahan, nang hindi namamalayan, humina ang aking enerhiya, lumambot ang aking drive. Sinimulan kong sisihin ang edad, stress,
kahit ano maliban sa katotohanang nakaupo sa aking plato. Ang ibinahagi ko sa iyo ngayon ang 10 prutas na dapat mong iwasan sa umaga ay hindi likas na masama. Mapanganib lang sila kapag kinain sa maling oras at sa maling paraan, lalo na pagkatapos ang 60. Saging, mangga, ubas, pinya, orange juice, pakwan, dried fruit, matatamis na mansanas, at ang mamapanlilang na fruit, mix na iyon maaring mukha silang hindi nakakapinsala kahit na nakakatulong, ngunit tahimik nilang ginugulo ang iyong nga hormon, pinapahina ang iyong daloing dugo, at hinuhubaran kang iyong lakas bilang isang lalaki. Hindi ka sira, hindi ka masyadong matanda, nagpapatakbo ka lang sa lumang impormasyon, ngunit ngayon alam mo na, at sa kaalamang iyon, maari mong simulan na muling buuin, hindi lamang ang iyong almusal, kundi ang iyong kumpiyansa, ang iyong performance, at ang iyong sigla. Sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong maprutas at pagkain na ginagawa ang kabaliktaran, mapagkain nagpoprotekta at nagpapanumbalik nga iyong paninigas ng natural. Dahil nararapat kang gumising na nararamdaman mo muli ang iyong sarili at nagsisimula ang lahat sa iyong pinakaunang pagkain. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na makita ang bagay ng mas malinaw, huwag mo itong sarilinin. I like ito, I share sa isang kaibigan na kailangang marinig ito, at mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipalam sa akin ang iyong mga salobin o karanasan. At kung gusto mong suportahan ang channel na ito para may pagpatuloy ko ang pagdadala sa iyo na tapat na payo, na suportado ng doktor, na ginawa para sa malalaking higit sa 60, isaalang-alang ang pagbibigay nga maliit na donasyon, bawat tulong ay mahalaga. Salamat sa iyong pagdalo at salamat sa pangangalaga sa iyong kalusugan.